Kaya po tayo nag-farm tour ay para makakuha ng different ideas and different techniques sa bawat game farm na ating pinupuntahan. Kinikilala din natin ang ating mga idolong breeders at inaalam ang mga linyada nila. At para sa farm tour na ito dito sa Capricorn Virgo Game Farm, habang nag-farm tour tayo ay mag-explain si Sir sa kanilang mga breeding techniques, mga linyada, mga sistema at syempre kasali na rin dyan ang kwentuhan. Kaya wag na nating patagalin, ito na po ang ating full farm tour video sa Capricorn Virgo Game Farm together with Captain Arvin Sanoria Cayman. Okay, welcome no sa Capricorn Virgo Game Farm. So mga anong meron tayo rito? Ito yung Golden Boy sweater. No, ito yung galing kay Sandy sa Agundo, ibigan natin sa Bacolod. So nagpo-produce naman siya ng mga maayos na na mga offspring. No, magandang katawan niya. Itong mga ito yung mismo galing sa kanya to, kay Sandy sa Agundo, no? So ito yung Golden Boy sweater. Ito medyo naglugon pa. Manok to ni Manny Diliba. No? Actually yung una kong Allen is from Nene Aguilar. Kaya lang mula nung pumanaw na nga rin siya, hindi na ako nakabalik sa kanya. So doon ako nag-infuse. Kumukuha uli ng bloodline para pangpabuhay ng dugo ng Allen galing kay Manny Diliba, which is yung, I think, if I'm not mistaken, yung Allen Roundhead ni Nene Aguilar galing din kay Manny Diliba. So ito na yung mga Allen Roundhead, sir? Yun, galing talaga yun sa kanya. Authentic yan, galing kay Manny Diliba. No? Hindi lang siya maganda tingnan dahil naglugon. Ngayon, ito yung mga broodcock natin. Merong mga, mostly Allen Roundhead talaga ang baseline natin dito. Then even yung buliksay na yan, Allen yan, kulay na lang din. Bakit Allen Roundhead, sir? Actually, ang Roundhead kasi, ang sa akin lang, ang Roundhead, mas prefer ako. Bakit? Brainy sila. Then habang tumatanda sila, nagkakaedad, lalong gumagaling. No, unlike sweaters, maraming palo pag stags, pero habang tumatagal mga 4 years, 5 years, sa akin hindi ko na nakikita yung gaano kagaling yung sweater. Pero yung unlike mga Roundheads, I don't know, no? Pero sa akin Allen Roundhead, habang tumatagal sila lalong gumagaling. So, brainy sila. Sa may mga ilag kasi. Kasi mga tari ngayon, tatalim na, no? Pag walang style. In fact, sawa ng Diyos nung December 12, isang araw sa Zamboanga. Nag-champion tayo, puro Allen Roundhead 'yun gamit natin. So ang way ko naman sa breeding, ito lang, babae, nakapila siya dun sa nakatapat dun sa anong lalaki niya. So, at least, nakakapag-mark din ako ng maayos. Dyan lang sila, sir? Yan na, Hindi na gina-battery, sir? Hindi na. Kasi, actually, may battery ako dati. Pero habang, ang battery kasi, hindi mo magagamit ng matagalan yung babae. Medyo nagkakaproblema sila sa balanse. Ayun ang observation ko, no? So, mula noon, dito ko na linalagay. Talagang linalaanan ko sila ng tipi para dyan sa babae. Tulad niyan, ang gagawin, kukunin namin dyan, yung babae, ilalagay namin dito, ipapakasta. Then balik uli. Tapos dyan na sila mangitlog, sir? Yes, dyan sila mangitlog. First time ko makakita ng ganito na klase ng breeding. First time. New learnings tayo para sa mga walang battery cage, wala pang flock mating. So, maganda tong idea ni sir. Ito yung ating brood stag. Tapos, andyan ang mga pulet. Sir, ilang pulet ang gina-pair mo sa brood stag, sir? Actually, depende, no? Minsan kasi may mga gusto tayong brood stag na paparamihin. Medyo marami din. Pero maximum, mga 8. 8 babae. Nagdidepende naman sa edad kasi. Kapag tumatanda na yung mga broodcock natin, materials, minsan 4 na lang. Pero at least, na-markingan ko sila ng maayos dahil alam ko na itong inahin na to, itong linya na to,
ang broodcock niya iyon. Yun, oo. Tapos yung babae, alam ko, siya din. So, namamarkingan ko ng maayos. So, kompleto yung marking natin, na-identify talaga. Sir, sa ganitong technique sa pag-breeding, sir, na naka-TP ang mga babae, maganda naman ang resulta, sir, ng itlog. Yeah, oo, kasi natural eh. Mm-mm. Nasa lupa sila, Mm-mm. nakakain ng mga damo-damo, yung mga minerals. Then, normal lang talaga, as in, parang nakatali nga lang. Pero normal lang, naglalakad-lakad na normal. Ang percentage ng ano, sir, ng sisiw, mataas din, sir. Yeah, actually ako, pag nagsumasalang ako ng mga kunyari, sa 10 niyang itlog, no? Sa season na yan. Sa 10, kaya mga 8 siyam. 80 to 90% may laman. Lahat ng breeding nyo, sir, dito ganyan? Ganyan. Ganyan. Kung nakikita nyo, ma'am, kasi yung nakapila na yan dyan lahat, puro yan material, broodcock. So, dyan na So, kung anong tapat niya, yan yung babae yan ang mga niya. pulit niya, mga brood hen. Tapos naglalagay kami po dito ng mga markings, dito, tulad niyan. Mga markings Kasi yan. hindi maalala ng tao ko. So, ibig sabihin, ito, meron na to, ito yung kasunod niya, ito yung papakastahan ngayon. After niyan, ililipat na naman yan doon. So, ganun lang, ang way of markings natin para hindi sila malito. New new style of breeding. Then once a day, 2 beses lang magkasta yung lalaki. Kaya hindi masyadong gastado. At saka maganda yung fertility rate niya, mataas. Mataas yung percentage. Oh, may new learnings tayo today ha. Dito lang yan sa Capricorn Game Farm na kung wala ka pang budget for facilities. Pwede So, lang. ito ang pinaka madali, no? Hindi mo na kailangan mag-spend for battery cage, for cage para sa flock mating. Tapos, yes, madali talaga siyang i-marking. Kaya dyan lang man siya mag-itlog. Hindi naman makakaitlog ng iba dyan. Kung ano yung itlog dyan, sa kanya talaga yan. Nice. Ganyan ang way of breeding natin, no? Opo. So, proper selection. Of course, kahit sino namang breeder, proper selection talaga sila. Then, kung ano yung hiyang sa'yo, yun ang i-breed mo. Kung ano yung maganda ang percentage. Wag yung sabi nila, sabi nito, wag yung sa'yo. Your farm, your rules. Nice. Kung wag, mahirap kasi pag gumagaya-gaya ka lang. Sir, aside sa Allen Roundhead, ano pang mga bloodlines niyo dito? Baseline natin, Allen Roundhead, no? Then meron tayong mga infusement like yung sinabi ko kanina, yung Golden Boy sweater para gumapo kasi commercial tayo. Then 5K sweater, may yellow-legged hatch. Then meron din tayong Gilmore na hatch. Then talisayin na galing kay Joe Laurenio na gray. So yan lang. Paikot-ikot lang ako. Pero infusement lang yon, yung sinabi kong ibang mga bloodline. May naka-base na dyan na Allen Roundhead. Allen Roundhead, ang pinaka-base. Kasi kailangan may roundhead talaga. Oo. Kaya sabi nga nila, hindi maayos ang farm mo pag wala kang roundhead. No, hindi ko linalahat. Pero mostly pag mga breeder talaga, imposibleng wala silang roundhead. No matter what, anong klaseng roundhead, basta roundhead. Kailangan talaga ang roundhead. Even claret, di ba? Claret is roundhead eh. Nice. Ganon lang ang sistema. Simple. Hindi mo kailangan i-komplikado. And actually, ina-adapt mo rin yung pagiging natural nila. Nasa lupa lang, no? So, dito na side breeding. Dyan. Yung ano yung tapat. Ito kasi, pinaparami ko dahil Allen Roundhead. Kailangan ko maggawa na naman ng materials. Maraming Allen Roundhead. Kasi marami din tayong order. Dito na side, sir. Mga stags natin. Dito ang breeding na side. Ito naman yung mga bagong harvest din dyan, no? Yan, orange area natin, no? Ng mga babae. Mga babae na hindi na ginagamit. Yung na yan, parang gubat-gubat dyan. Puros yan mga galaan, no? Galaan ng mga babae. Oo. Ito dito, sir, mga stags. Ito na yes, mga stags, pang-release. Sir, saan galing yung mga bulik mo, sir? Saan galing yung Nene Aguilar. Nene Aguilar na bulik? Nene Aguilar. Actually, dyan ako kilala sa bulik. Pero kasi sila, minsan hindi sila nabibenta kaagad dahil is more on stylish. Hindi sila pumalo. Hindi katulad ng ibang mga dito, mga pula. Pero dyan ako nagpapanalo. Ng mga bulik. Kasi stylish sila.
Nene Aguilar pala ang bulik Yes, dito. Ganda Nene nito. Aguilar. Ayos sila. Ayan, ito tayo ruweda natin. Talagang nag-invest tayo ng ruweda para mapag-insayuhan ng mga manok. Ganda ang kondisyon. Kailangan, ma'am. Parati kayo lumalaban, sir? Yung mga buyer ko. Kayo nag-condition para sa kanila? Minsan, pero mostly, binibenta ko na. Sila na ang bahala. Bumabalik naman. Siguro, ang indication nun, siguro nagpapanalo sa kanila. Maraming panalo. Oo, kasi bumabalik eh. Namimili uli. Ilan ang taon nyo dito lahat, sir? 6. Marami. Kasi kailangan, mitikuloso ako, ma'am eh. Ayoko yung, pag may sinabi ako na ganyan ang gagawin, tapos hindi nagawa. Sabi ko, wala na kayong rason. Dahil sa sobrang dami nyo na. Yung ibang farm nga, iilan lang. Kaya walang rason na sabihin nyo sa akin na busy kayo. So kahit gumastos ako, importante, magagawa yung gusto ko. Maganda ang view dyan, ma'am. Oo. After naman natin dito sa kanilang cord area, ay pumunta tayo sa kanilang range area. So usually, lagyo man ang atoang mga piso good basta mag-range ka. Pwede na i-distansya gamay ang atoang mga dagkong manok. Sir, ito dito sir, mga pulet. Actually, ito yung ginagamit ko nung last season. So, pinahinga muna. So, mga na yan, mga brood hen. Pahinga muna sila. Then, i-refresh na naman sila uli. So, itong batch na to, second batch namin ng early bird, no? So, depende na lang kung saan namin ipaband. Dito sa Davao, ECAP, early bird, at saka yung WPC1. Then, yun yung, yung counterpart ng ECAP, no? Second batch to sila, mga 300, almost 400 na sisiw. Ang mga first batch, sir, nasa na? Nandoon. Very malapad, oh. So dito, mga din to. Kaya mga 1,000 square meter or sobra. Itong sir, ito naka-range niya. Ngayon, sir, ano yung nakalagay dyan, sir? Ngayon, electrolytes. Nag-electrolytes tayo. Pag wala naman kasing medyo masamang panahon, mostly vitamins lang. Kasi mahirap ma-immune yung mga sisiw sa mga katulad ng mga gamot, antibiotics. Pero ang kasi, bird to eh. So, hindi mo kailangan i-baby. Di ba? Kasi pag bini-baby mo sila, konting lang. Ang bird kasi kailangan yan dumapo. Oh, yeah, dyan. Dyan na yan sila. Yeah. Natural lang sila. Kasi ang bird, ganoon naman talaga eh. Pero siyempre, yung from the day old until 1 month, hindi pa kompleto yung mga balahibo nila. So, kailangan mong protektahan. Kaya ako naman kasi, dito, lalo na dito pag malamig, dinalagay ko dun sa karton. Kung makita mo yung karton na yan, diyan ko linalagay. Tinatago ko. So, nagbabari na lang siya kung gano'n sila kalalaki. So, ilang piraso na lang kada karton. Yun lang, tiyaga nga lang talaga. Kasi hindi mo ako nagpapailaw. Sa akin I am not mentioning somebody na gumagawa na nagpapailaw na mali yung ginagawa nila. Yung nga sabi ko na itong pagmamanok, there's no perfect formula. Lahat yan, kung anong hiyang sa'yo, ano yung magandang observation mo na lumalaki yung sisi mo ng maayos, gawin mo. So anyway, sa akin naman, dito sa Capricorn Virgo, ang ginagawa ko, walang ilaw, kasi ang reason ko is, maganda yung makatulog sila ng mahimbing pag buong gabi. Kasi pag may ilaw, kakain talaga yan eh. So dapat ipagpahinga na nila yon, wala na. So, yun ang purpose ko, kaya hindi ako nag-iilaw. Kasabit ang tubig, sir, para hindi ng dumi. Dumi, kasi naaapakan nila eh. Minsan naaapakan nila.
Nakasabi. At saka ma'am, isang isang input din sa mga nagmamanok. Sa akin naman, minsan pinapataas ko pa yan. Kasi para at least yung pag umiinom sila, itong backbone nila, nasasanay na kaganon. Kasi pag medyo lagi na lang sila nakaduko, ay hindi maganda sa sisyo. So, kailangan may time din na parang na-stretch nung ano nila dito. Exercise sila. Na-exercise. So, medyo may angat konti. Yan, papatasin ko na naman yan. Kasi yung sukat na yan yung sukat nila nung mga second week pa lang sila. Maliliit pa sila. Oo. At dyan po nagtatapos ang ating farm tour sa Capricorn Virgo Game Farm at abangan bukas ang ating interview kay Captain Arvin Sanoria Cayman. Please heart and share if nagustuhan nyo and follow us here in Facebook pag gusto nyo pa na marami pang farm tour videos. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!